Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa namang episode ng ating talakayan dito po sa aking bagong segment, ang Take Ko, Kata ni Attorney Ricky Tumutorgo. Ang bago ko pong segment na ito, para po ito sa mga laging nagme-message sa akin, Attorney, anong take mo dito sa isyung ito? Attorney, anong take mo dito sa pangyayaring ito? Para isahan na lang ang pagsagot ko, gumawa na ako ng segment na ito. Dito po ito ninyo napapanood sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Kaya kung hindi po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Napapanood rin po ninyo ito sa Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. At lagi na po nga abangan ninyo, mga kabunyog. At yung take ko, ni Attorney Ricky Tumutorgo. O mga kabunyog, ah, itong si ano, itong si Attorney Lorna Kapunan, ah, ay nag-suggest, ang suggestion ni Attorney Lorna Kapunan, ayon sa kanya, dapat daw, dapat daw itong si Sara Duterte, kailangan ito magsailalim sa psychiatric evaluation, eh. Sabi ni ano, sabi mismo 'yan ni Attorney Lorna Kapunan. Hindi ito mga kabunyog ano, hindi ito biro. Oh, sabi ni Attorney Lorna Kapunan, "The President should be subjected to a psychiatric evaluation. I will repeat it now. We do not need a lutang president." Oh, 'yan, seryosong suggestion 'yan. Hindi po 'yan ano lang, hindi lang 'yan parang patutsada lang o pabiro, hindi. Hmm, kasi itong mga lumabas na mga ano, yung mga pagdinig, yung mga hearing sa Justice Committee tungkol sa impeachment ni Sara Duterte, maraming mga lumabas doon, maraming mga na-reveal doon na ano, medyo ano, medyo nakakabahala yung, yung takbo ng pag-iisip, yung ano, yung, takbo ng pag-iisip ng, ni Sara Duterte ay nakakabahala. Hindi normal, eh, ah, hindi normal. Yung kanyang ano, temperament, yung mga yung mga ano niya, actually yung mga pagbabanta niya na mayroon na daw siyang, hinire na assassin, napapatay sa pangulo, sa first lady at sa ano, kay dating Speaker Martin Romualdez. Oh, ano, pinalabas doon sa kamera yung mga ano ni Sara, yung mga tantrums niya, yung sabi niya ano, gusto niya i-chop yung ano, ulo ng pangulo. Kumbaga maraming mga lengguwahe, maraming mga ginawa si ano, si Sara Duterte na nakita doon sa pagdinig ng kamera na medyo ibang klase ito. Ibang klase ito, maano 'to, mahirap kung maging presidente ito, grabe ang mangyayari sa Pilipinas. Ah, Parang ang sinasabi ni Attorney Lorna Kapunan, mas ito pa yung dapat isailalim sa ano, evaluation. Hmm, Kasi ang mga DDS ang pinapanawagan nila si ano daw, si, ah, PBBM daw ay mag-undergo ng, drug, follicle test kasi daw ano daw ito, involved daw sa illegal na droga. Pero kung titingnan natin mukhang mas ano pa, mas seryosong usapin pa itong si ano, si Sara Duterte kasi yun talaga nakita natin, yung involvement ni PBBM sa illegal na droga ano ano pa yun, aligasyon lang yun.
Pero yung ugali ni Sara Duterte na ano, yung temperament niya, yung pagiging bratinila, yung hindi niya makontrol yung sarili niya, nakita mismo 'yan doon sa mga ano niya, yung pinalabas ng mga video doon sa hearing ng Justice Committee, kitang-kita, eh. Kaya ang sabi ni Attorney Lorna Kapunan, delikado 'to. Siyempre ang Vice President papalit ka sa presidente, eh. Kung may mangyari sa presidente papalit ka, ah. At kung may plano siyang tumakbong pangulo sa 2028 ay lalong dapat magsailalim siya sa psychiatric evaluation. Delikado ang bansa kapag ang naging pangulo ay, medyo may S. May S ano, may sayad. Ah, ano 'yan, hindi hindi normal yung takbo ng pag-iisip niya. Hindi naman sa sinasabi nating sira ulo, hindi, kundi ano yun, yung mga pinagsasabi ni Sara, yung pinagagawa niya, yung pagbabanta sa buhay ng pangulo, yung maraming mga sinasabi niya na ano, hindi normal, sa isang, magiging presidente. Kasi nandiyan ang posibilidad na maging presidente siya kasi vice president siya, eh. Siya ang constitutional successor at may plano pa niya siyang tumakbo sa 2028. Kaya sabi ni Attorney Lorna Kapunan, dapat kay Sara Duterte magsailalim sa psychiatric evaluation, kawawa ang bansa, hindi puwede ang ganyan na ano 'yan, vice president 'yan. Posible yang maging presidente kung may hindi magandang mangyari sa presidente. Kaya hindi sa totoo lang seryoso yang ano na 'yan, yang suggestion na 'yan ni Attorney Lorna Kapunan. Sa mga pinapakitang gawi-gawi, pagsasalita ni Sara Duterte, kailangan niya talaga ng psychiatric evaluation. Kailangan i-evaluate yung takbo ng pag-iisip niya, eh. Normal ba siya or ano, ah, kasi ano 'yan, pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng bansa. Constitutional successor 'yan, hmm. Ako sang-ayon ako dun sa suggestion ni mungkahi na 'yan nito ah, ni Attorney Lorna Kapunan. Maano nga 'yun, may basis 'yun, eh. Ah, kasi nakita na natin ang mga ugali, gawi-gawi, yung mga pagsasalita, yung mga actions ni Sara Duterte. Ano, unstable, eh. Yung takbo ng pag-iisip hindi stable, hmm. Hindi normal. Kaya dapat talaga sumailalim sa psychiatric evaluation, ah, ano 'yan. Actually daw, nung nagbanta nga si Sara sa buhay ng pangulo, ng first lady, doon sa imbestigasyon ng NBI, rine-require daw sana na magpailalim sa psychiatric evaluation. Hindi naman daw pumayag si Sara Duterte. Hindi pumayag. Pero ano 'yun, kailangan 'yun, eh. Kailangang makita talaga normal pa ba ang takbo ng pag-iisip niya. Kasi papalit siya sa pangulo kung may mangyari dito, eh. Oh, 'yan mga kabunyog. Oh, ito, ah, may binanggit may binanggit dito mga kabunyog dito sa mainit na issue ni Bato de la Rosa, ah. Ah, itong mainit na issue kay Bato de la Rosa tungkol dito sa hindi na dapat siya tumanggap ng suweldo, mga kabunyog. Yung tungkol sa yung hindi na dapat tumanggap si Bato ng suweldo dahil ano na siya, mag-a-6 na buwan na siyang absent, eh, ah. Oh, kaya lumalakas ngayon ang panawagan na dapat 'wag nang tumanggap si Bato ng suweldo, ah. Ngayon, um, natatagalan dito sa Ethics Committee, parang hirap na hirap magdesisyon si JB Ejercito. Kasi kaibigan na naman ang turing kay Bato de la Rosa. Gano'n din si Senate President Soto, parang ayaw nilang may masaktan, ayaw nilang masaktan si Bato, ah. Pero mali, eh. Mayroong sinight dito na president, mayroong sinight na president yung nangyari kay Senador Ping Lacson, ah. Nung panahon ni Senador Ping Lacson
At ang Vice Pres ang ano, ang Senate President noon ay si, Juan Ponce Enrile, mga kabunyog. Nung palang ano na, nung hindi naman nagpapakita na si Lacson, kasi nagtatago nga noon, 'di ba? Kasi kinasuhan nga ni First Gentleman Mike Arroyo noon, ginigipit talaga si Lacson noon. Oh. So ang ginawa pala noon ni ano, ang ginawa ni Enrile, mga kabunyog, ano na, hindi na swinilduhan si Lacson at saka sinarado yung opisina. Sinarado yung opisina. Kaya mayroong precedent ito. Kumbaga, bakit hindi maipatupad-tupad 'yan ng ano, ng, liderato ng Senado, yang tungkol na 'yan sa issue kay Bato. May precedent, yung panahon nga ni Lacson. Oo. Dahil wala na si Lacson, nagtago si Lacson, kasi ano talaga siya, ang ginawa sa kanya ng Arroyo administration, grabe. Gawa-gawang kaso. Siyempre ayaw din hindi rin makakapayag si ano do'n, si Bato. Ginawa niya, nagtago siya. Pero at least habang nagtatago si Lacson, hindi naman siya nakakapagtrabaho, hindi na siya humihingi ng suweldo. Tinanggap niya na na ano 'yun. At si Senate President Juan Ponce Enrile nag-order na ipadlock na ang opisina, ha. Alam niyo kung ano ang naging basehan noon, mga kabunyog, mga kababayan? Ni-remind na sila ng COA, Ni-remind na sila ng COA. Bakit kayo nagsisweldo, bakit kayo nagsisweldo at bakit may gasto sa opisina? Wala na naman yung senador, nagtatago naman, Oh, ano 'yan, kayo ang magbabayad ng sinisweldo na 'yan diyan. O parang reminder ng COA 'yun. O kasi illegal nga yung gano'n, ba't mo siswelduhan? No. Kaya mayroon ng precedent, ba't hindi na lang i-implement 'yan? Kumbaga may nangyari ng ganyan nung panahon ni Senator Ping Lacson, Dahil nagtatago na siya matagal na, ano na, pinadlock na lang yung opisina at hindi na tumatanggap ng suweldo si Senador Ping Lacson. Kasi COA na mismo yung nag-call ng atensyon ng Senado, Bakit kayo nagsisweldo diyan? Wala naman, hindi naman nagtatrabaho na, hindi naman nagre-report na. Bakit niyo siswelduhan yung mga staff niyan? Oh, ano 'yun, puwede kayong, pag-abonuhin diyan yung mga senador daw o si Senate President. Oh, kaya ang ginawa ni Senate President, ano nun, Enrile, ini-stop niya na yung pagsuweldo kay Lacson at pinadlock yung opisina. Sinarado muna. Kasi wala naman na yung senador, nagtatago nga. O ganyan yung ano, ganyan din dapat yung ano diyan, ipatupad diyan. Mayroon ng precedent, bakit hindi sundin, ah? Bakit, ano, ang hirap para kay JV Ejercito na ipatupad kung anong tama. Gano'n din si Senate President Soto, ah. Okey, mga kabunyog, mga kababayan, nalaman natin na yung palang pinakahuling survey, 'di ba ni-release na ng PulseAsia yung survey nito. Yung ginawang survey ng ano, February 27 to March 2, presidential survey. Ang tinanong doon ng PulseAsia, kung gagawin ng eleksyon ngayon, sinong iboboto mo? Tapos tinapat si Sara versus Raffy Tulfo. Tapos tinapat din Sara versus Leni. Oh. Ngayon, doon sa Sara versus Raffy Tulfo, 46, pareho, tie sila. Pagdating doon kay Leni at Sara, lamang si Sara ng 8%. 51 siya, 43 si Leni. Ngayon, ang nagpa-survey pala nun, mga kabunyog, mga kababayan, si Mig Subiri, commission survey pala yun. Commission survey pala yun. Alam nyo, ang survey kasi ng mga PulseAsia, SW, siyempre magastos yan. Nagsasagawa sila ng survey, mayroong survey na commission, mayroong survey na gawa lang talaga nila. Ito, commission survey. Ibig sabihin, kinomission ni Senador Mig Subiri. May pera naman si Mig Subiri, at saka interesado siguro siyang malaman. Interesadong malaman ni Mig Subiri, ano nga ba talaga ang standing ng mga pangalan na posibleng lumaban sa pagkapangulo. O di siyempre Sara Duterte nagdeklara na 'yan. Oh, hindi man hindi man ayaw man banggitin ni Raffy Tulfo na kasi ayaw niya daw, hindi talaga siya magpe-presidente o vice president.
O pero sinasama pa rin siya sa survey kasi matunog ang pangalan niya. Si Leni Robredo, sinurbey din versus Sara. Ngayon, sinong nagpa-survey? Itong si Subiri. Bakit kaya? Sa tingin ko, alam niyo naman 'tong si Subiri, gusto niya talagang, ma-guidean siya. Saan ba siya pupuwesto? Sara Duterte o ano? Kaya inaalam niya yung mga survey-survey. Sigurista rin itong si Subiri, ah, mga kabunyog ano, mga kababayan. Siya pala ang nag-komisyon nung survey. Pero alam na 'yan, gusto niyang malaman ano ba talaga ang lakas ni Sara Duterte. Sobrang lakas niya ba na halos sigurado na siya na mananalo sa 2028? Ah, ay ang problema, ang nakita sa survey hindi totoo yung invincibility ni Sara, yung projection na sinasabing wala nang makakatalo kay Sara. Sabi nga ni Panelo, destined na na maging pangulo. Hindi, eh. Dito sa survey ito, ang lumabas hindi. Imaginin mo 46-46 pareho sila ni Tulfo, Rapi Tulfo. At saka kay Leni tsaka Sara 8%, ang baba na nun. Ang baba na nun. Saka si Sara nagdeklara na siyang tatakbo na pangulo sa 28. Kaya nga dapat mataas siya. Eh wala, ipabagsak eh. Hindi naman nag-backfire yung pagdeklara ni Sara. Kaya siguro sa part ni Subiri kasi siya ang nag-komisyon ng survey na yan. O paano yan Subiri? Siguro naman maaalis na yung tiwala mo ng todo kay Sara. Eh, kasi parang parang kila Subiri, ano na tayo, Sara Duterte na tayo kasi malakas. Pero ngayon ang nakita hindi totoong malakas si Sara. Hindi totoong invincible siya. Tingnan 46-46 nga sa si Rapi Tulfo. Tapos 51 si Sara, 43 si Leni. Hindi pa niya nagdeklara si Leni. Oh, ano 'yan? Kaya ano ito, kung si Mig Subiri ang nagkomisyon ng survey at gusto niyang makita yung standing ni Sara, o di paano 'yan? Mali yung sinasabi na si Sara Duterte ay wala ng pagkatalo, sigurado na. Nakikita natin dito invincible. Yung invincibility ni Sara, hindi totoo 'yun, oo, 'di ba? Kaya ano 'yan, ano. Okay mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.